Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong dalawang congressman, isang congresswoman na si Jinky Luistro at si Redon, mga katambay. Si Redon, ayon po kay Jinky Luistro, ay pag-uusapan pa raw po nila kung pababalikin pa nila si Madriaga. Pagdating naman po kay Ridon, ay napakarami pa raw mabibigat na ilalabas na ebidensya sa Vice President. Unahin po natin si Ridon, mga kababayan. Pakinggan at panuorin po natin at isunod po natin si Luistro. Ito na po sila, mga kababayan. Mga kinatawan at opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council ang mga pinapaharap sa April 22 na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para kay House Justice Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Mas matitinding ebidensya ang ipepresenta sa pagdinig. Tututok ang impeachment hearing sa aligasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umano'y pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Ay inaasahan ho natin yung pong paglalatag na po ng mga ebidensya patungkol sa unexplained wealth at silent violations ni Vice President Sara Duterte. Mas may bigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Pinaharap din sa House panel si dating Senador Antonio Trillanes dahil sa impormasyon nito kaugnay ng umano'y mga maanumalya o kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts na iniuugnay sa pangalawang Pangulo. Samantala, hindi naman inaalis ni Representative Ridon ang posibilidad na imbitahan din sa hinaharap na pagdinig ang mga personalidad na idinadawit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit. Kabilang narito ang abogadong pumalag sa aligasyon ni Madriaga matapos idawit ang isang resto bar sa Quezon City. Pag-usapan po ng komite, yung pong pagsabina po ng mga dagdag na mga personalidad. At tingin ko naman, deserve naman po nila na mabigyan ng pagkakataon na linisin ang kanila pong pagkakadawit dito po sa bagay na ito. At we will decide hopefully by next week kung paano po yung gagawin namin dyan. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga na isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Yan po, mga kababayan. Yan po ang kanilang mga testigo. Mga kababayan, isang nakakulong, convicted po ng kidnap o ransom. Ito naman po si Luistro, mga tambay. Dahil mukhang sumablay po yata si Madriaga. Ito naman po ang kanyang pahayag. Mga kababayan, itong dalawang ito. It looks like just a black line. We will hear from the majority of the members if there's a need to call again Ramil Madriaga to our proceeding. No? Depende yon sa majority ng justice members. Because, again, let us be reminded, the standard that is being observed here is only the existence of probable cause. So, it will depend on the justice members really, whether there is need to ask Madriaga to appear again before the Justice Committee. We will hear from the majority of the members. Yan po, mga kababayan. Depende pa sa majority, mga tambay, ng justice nila, justice system daw nila, mga kababayan, dyan sa House Justice Committee. Depende pa sa kanila kung pababalikin pa nilang muli si Madriaga. Paano babalik si Madriaga, mga kababayan? Sablay ang script. Hindi po ba? Hindi kumagat ang script. At pagdating naman dito kay Ridon, mga kababayan, lahat daw po ng kailangan magpatotoo ay pati si Trillanes ay kukumbidahin, mga kababayan. Unbelievable, mga kababayan, dahil daw po hindi raw po nagdideklara ang Vice President ng kanyang yaman. Talagang ito pong kangaroo court na ito, ito pong fishing expedition. Naghahanap po talaga ng panira sa Vice President para mapabagsak. Samantalang napakaraming politiko ang sinasabi na nga na grabe ang yaman na hindi maipaliwanag
at ang kanilang mga confidential na ubod ng lalaki. Pero wala pong pakialam dyan si Ridon. Tanging sa Vice President lang. Kasi po, takot po kasi sila. Takot na takot po kasi. Dahil pag naging presidente po si Inday, ito pong si Ridon, sa bigat daw po ng kanilang ebidensya na daladala. Kasing bigat po yata ng kanyang pagmumuka, di umano. Nakita nyo, lumobo na nga. Lumobo na nga ang pagmumuka sa bigat ng mga ebidensyang daladala, di umano, mga kababayan. Ang inaatupag po ay mahigit 3 taong pamumulitika sa Vice President. Diyan lang po nakatutok ang mga demonyong ito, di umano. Samantalang ang problema ng bansa, mga kababayan, wala silang pakialam sa mga Pilipino na nagpapasahod sa kanila. Ang pakialam lang nila, pang sariling interes. Mga kababayan, pera ng taong bayan, diyan mo maaasahan ng mga hindot na yan. Pero sa trabaho sa bayan, naghihirap, isang damo ka lang problema ng bansa sa kahirapan, politika pa rin ang priority ng mga demonyong ito, di umano. At lahat naman po, alam naman po natin, halos lahat po ng ahensya ng gobyerno, mayroon po bang aasahan dyan? Sige nga, kahit sabi mo sa ombudsman, mga kababayan, napakarami ring issue dyan, di umano. Sige nga, yung AMLAC at yung ano-ano pang sinasabing mga bank account daw at meron daw nalalaman si Trillanes, mga kababayan, unbelievable. Si Trillanes, kukuhanan mo ng ebidensya, talagang matindi. Matindi po ang galit niyan. Lalong-lalo yata si Ridon na galit na galit. At ganun din po yata yung hindi nagbabayad ng utang sa pamilya Duterte kay Mans Carpio, sa kay abogado, kay Attorney Mans. Hindi po ba? Nakita niyo po yung mga pangsariling interes, political. Itong mga hindot na ito, mga kababayan. Tingnan na lang po natin. Talagang ganun po mga kababayan Dahil sila po nasa kapangyarihan at suportado po sila. Di umano. Dahil nga po, grabe po ang nangyari sa ating bansa. Bakit po hindi magkakampihan ng mga hindot na ito? Ginawa pong sindikato ang gobyerno. Magmula sa taas hanggang sa kanila, lahat po sila ay may issue ng korupsyon. Di umano. Paano po hindi magsasabuatan? Tanging Vice President lang ang magpaparusa at magpapakulong sa kanila sa mga darating na panahon. Tanging Vice President lang ang magpapakulong sa kanila sa mga darating na panahon. Kaya kailangan po nila itong pabagsakin. Hindi po ba? Dahil nga po lumabas na po ang mga baho nila dahil mismong Korte Suprema, hindi po ba sa oral argument nila ay lumalabas na po kung paano po nila niwalangya at binaboy ang pera ng taong bayan. Hindi ba Ridon? Nagtatanong lang, hindi ba Luistro? Hindi po ba? Nawala man lang investigasyon dyan. Isang damuka lang nawawalang pera ng taong bayan. Trilyon? Daan-daang bilyon? Sa Vice President lang ay nakatutok? Bakit? Hindi pwedeng tutukan ang inyong institusyon? Hindi. Baka masunog kayo. Buhay pa kayo, sinusunog na kayo. Di umano. Buhay pa kayo. Sinusunog na kayo. Di umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan. Ang banta ni Ridon at si Jinky Luistro naman ay depende pa sa kanilang komite kung pababaliking pang muli at pagsasalitain pa nila si Madriaga, mga kababayan. Yan po ang binigay po sa ating mga politiko ng 19 Congress at 20 Congress. Kaya po ang bansa po natin ngayon ay ganito ang nangyari dahil po sa mga ganitong klaseng politiko na binigay po sa atin, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po.
At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay ko po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Gayat Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Eric Hershaw ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo at ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, mga kabayan, taste lang po muna tayo. Bye-bye!